Pag-usapan naman po muna natin yung La Nina kasi sinabi nga po ng pamahalaan na tapos na officially yung El Nino. Pero I understand, meron po tayong inaasahan na La Nina. Kailan po ba natin masisimulan na maramdaman itong La Nina phenomenon? At pakipaliwanag nga po ma'am very briefly, ano ba ibig sabihin pag sinabi nating La Nina? Ano bang kaibahan nito sa El Nino? So, Miss Maricel, kung yung El Nino is yung unusual na pag-init na temperatura ng dagat Pasipiko, yung tinitingnan natin yung Central at Eastern Equatorial Pacific, ito naman yung kabaligtaran, yung unusual na paglamig ng temperatura dun sa dagat Pasipiko, sa Central at Eastern. Pero kapag La Nina, mas mainit naman yung temperatura ng dagat na malapit sa atin. So, ibig sabihin, mas possible yung formation ng maraming kaulapan or mga bagyo or low pressure. Kaya usually, ang mataas na probability ng pagkakaroon ng maraming ulan na andon kapag merong La Nina tayo. So yun po, kapag El Nino, mas mataas ang probability na mababa ang ulan natin na posibleng mauwi sa drought. So ito namang La Nina, mas mataas ang posibilidad na posibleng marami ang ulan nating maranasan at posible pong mauwi dun sa mga floods or landslides or yung mga rain-induced landslides na tinatawag natin. So kailan po natin inaasahan talaga yung sasabihin natin na officially La Nina na yung na-experience natin? And ngayong panahon na to, ano po ito? Nasa transition period na po ba tayo? Well, sa ngayon po ay naglabas ang Pag-asa ng Final El Nino Advisory nung first week ng June. Ibig sabihin po, ENSO neutral condition ang nananatili. Walang El Nino, wala pa rin po tayong La Nina. Pero nagtaas ang Pag-asa ng La Nina Watch. Ibig sabihin po, ay posibilidad ng pagkakaroon ng La Nina within the next 6 months. Yan po ang ibig sabihin natin. At sa ngayon, La Nina is favored to develop July, August, September, which is around 65%. So, Miss Maricel, kung tinignan po at minomonitor natin, medyo mas bumaba ang tsansa ng 65% from 69% previously, nung nakaraang buwan, ng July, August, September. At nakikita po natin by around November, December, January next year, yun po yung mataas ang tsansa na more than 85%. So, sa ngayon po, ang nakikita natin po, yung magiging dominant category na pagkakaroon ng La Nina is by August, September, October. So, ito po yung possibility ng pagkakaroon ng La Nina August, September, October season. So, sa ngayon po, wala pa po tayong La Nina, tag-ulan at habagat pa lang po ang ating nararanasan sa ngayon.